Mga kaibigan, sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, samahan niyo ako sa isang nakakatakot na biyahe patungong Antipolo. Isang simpleng bike ride ni Miguel ang magdadala sa kanya sa mga kababalaghan at misteryo na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng ulan at makapal na hamog, maririnig niya ang mga tawa ng bata at makikita ang mga kakaibang tao sa daan. Sino si Isabela at ano ang lihim na bumabalot sa kanya? Abangan at alamin ang mga sagot sa kwentong ito. Isang maulan na araw sa Makati, si Miguel ay naglalakad sa kahabaan ng Ayala Avenue, bitbit ang kanyang laptop bag. Sa kabila ng mga ulan, ang mga tao ay nagmamadali pa rin sa kanilang mga gawain. Basang-basa na ang kanyang sapatos, pero wala siyang pakialam. Sanay na siya sa ganitong eksena. Pagdating sa kanyang apartment, agad siyang umupo sa kanyang desk. Nagdidisenyo ng mga graphics para sa isang kliyente. Sa gilid ng kanyang mesa, may mga lumang litrato ng kanyang pamilya at isang laruang sundalo. Napangiti siya saglit habang tinitingnan ng mga ito, pero agad ding bumalik sa kanyang trabaho. Ingat ka sa biyahe, mahal, sabi ni Alisa habang nag-aayos ng kanyang gamit para sa biyahe patungong Tagaytay. Ikaw din, enjoy ka sa Antipolo, sagot ni Miguel habang hinahalik ang kanyang kasintahan. Habang nag-uusap, napansin ni Miguel ang kakaibang lamig sa paligid. Parang may kakaiba sa hangin ngayon, sabi niya. Baka dahil sa ulan, sagot ni Alisa, ngunit may halong kaba sa kanyang boses. Matapos magpaalam kay Alisa, kinuha ni Miguel ang kanyang mountain bike at nagsimulang magbisikleta patungo sa Antipolo. Kahit na nagsisimula ng bumuhos ang ulan at may makapal na hamog sa paligid. Hindi niya alintana ang masamang panahon. Umaasa siyang makakatagpo ng kapayapaan sa gitna ng kalikasan. Sa isang liblib na bike trail sa Antipolo, ang paligid ay tahimik. Tanging ang tunog ng ulan at mga gulong ng bike ni Miguel ang maririnig. Ang mga puno ay nag-aalangan sa makapal na hamog. Habang nagbibisikleta, napansin ni Miguel ang mga bangko sa gilid ng daan. Narinig niya ang mga tawa ng mga bata, ngunit walang tao sa paligid. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Tumigil si Miguel saglit at kinusot ang kanyang mga mata, baka pagod lang siya. Pero nang muling tumingin, wala pa rin siyang makita. Baka nangaguni-guni lang, bulong niya sa sarili. Ano yon? Bulong ni Miguel sa sarili habang binilisan ang kanyang pagpedal. Baka guni-guni ko lang. Sa kanyang pag-usad, nakita ni Miguel ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit na nakaupo sa isang bangko at tumatawa ng malakas. Kinabahan si Miguel at binilisan ang kanyang pagpedal, pilit na iniiwasan ang lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, pero alam niyang may mali sa kanyang nakita. Pagdating sa Antipolo, nalaman ni Miguel na puno na ang huling bus pa uwi at wala ng lugar para sa kanyang bike. Napilitan siyang magbisikleta pabalik sa kabila ng kanyang nakakatakot na karanasan kanina. Habang nagbibisikleta pabalik, nakita niya ang mga bagay mula sa kanyang nakaraan tulad ng isang laruan na sundalo, isang basketball, at isang artikulo ng pahayagan tungkol sa kanya. Ang mga personal na bagay na ito ay nagdulot ng kaba sa kanya, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Hindi niya maintindihan kung bakit naroroon ang mga bagay na iyon at kung sino ang naglagay ng mga ito sa kanyang daraanan. Habang lumalalim ang gabi, narinig ni Miguel ang tawa ng isang bata at nakita ang isang babaeng nakaupo sa parehong bangko kung saan nakita niya ang lalaki kanina. Ang babae, na nagpakilalang si Isabela, ay nagsalita sa kanya at inilahad ang mga detalye tungkol sa kanyang buhay na tila alam na alam niya. Pinilit ni Isabela na sumama si Miguel sa kanya, ngunit tumanggi si Miguel at sinubukang komprontahin siya. Si Isabela ay nanatiling misteryoso at nagbabanta na tila may alam na hindi kayang ipaliwanag ni Miguel. Sa takot, tumakas si Miguel at nakasakay sa huling bus pa uwi. Agad siyang tumawag sa pulisya, ngunit kakaunti lamang ang tulong na nakuha niya. Pagod at balisa,
Inisip ni Miguel ang nangyari at nagtanong kung paano nalaman ni Isabela ang mga bagay tungkol sa kanya at ano ang tunay niyang layunin. Sa kanyang isip, bumabalik-balik ang mga imahe ng mga nakita niya at ang mga salita ni Isabela na tila may malalim na kahulugan. Nagdesisyon si Miguel na huwag sabihin kay Alisa ang nangyari upang hindi siya mag-alala. Ramdam ni Miguel ang matinding pagod at pagkalito. Patuloy na nag-iisip kung ano ang mga supernatural na pangyayari na bumabagabag sa kanyang buhay. Naghahanap siya ng mga kasagutan at nagpasya na harapin ang kanyang mga takot at tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang pangyayari. Sa kanyang paghahanap, unti-unti niyang natutuklasan ang mga lihim ng kanyang nakaraan at ang koneksyon nito sa mga misteryosong pangyayari sa Antipolo. Pagdating ni Miguel sa Antipolo, sinalubong siya ng mataong lugar. Ang mga tao ay naglalakad at nag-uusap, habang ang mga ilaw ng mga tindahan at kainan ay nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Ramdam niya ang pagod mula sa mahabang biyahe, ngunit kailangan niyang makahanap ng paraan pauwi. Nalaman ni Miguel na puno na ang huling bus pauwi at wala ng lugar para sa kanyang bike. Napilitan siyang magbisikleta pabalik kahit na pagod na siya at may kaba sa kanyang dibdib. Habang nag-aalangan, tinanong niya ang isang vendor kung may alam itong ibang paraan pauwi. Wala na talaga boss, puno na lahat, sagot ng vendor na may halong awa. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Miguel sa konduktor ng bus. Pasensya na, puno na talaga, sagot ng konduktor. Wala siyang magawa kundi magbisikleta pabalik sa kabila ng kanyang pagod at takot. Habang nagbibisikleta pabalik, nakita ni Miguel ang isang laruang sundalo sa gilid ng daan. Napahinto siya at pinulot ito, naalala ang kanyang pagkabata. Bakit kaya naroroon ang laruan? Sino ang naglagay nito? Nagpatuloy siya sa kanyang pagbisikleta. Ngunit mas lalo siyang kinabahan nang makita ang isang basketball at isang artikulo ng pahayagan tungkol sa kanya sa daan. Hindi niya maintindihan kung bakit naroroon ang mga bagay na iyon. Ang mga personal na bagay na ito ay nagdulot ng kaba sa kanya, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Habang lumalalim ang gabi, ang paligid ay nagiging mas madilim at tahimik. Ang mga ilaw ng poste ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa makapal na hamog. Narinig ni Miguel ang tawa ng isang bata at nakita ang isang babaeng nakaupo sa parehong bangko kung saan nakita niya ang lalaki kanina. Ang babae ay nakasuot ng puting damit at may mahabang buhok. Sino ka? Tanong ni Miguel sa babae. Ako si Isabela, sagot ng babae habang nakangiti. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, Miguel. Nagulat si Miguel sa sinabi ni Isabela. Paano niya nalaman ang mga bagay tungkol sa kanya? Pinilit ni Isabela na sumama si Miguel sa kanya, ngunit tumanggi si Miguel at sinubukang kumprontahin siya. Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Miguel na may halong takot at galit. May mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa iyong sarili, sagot ni Isabela na may misteryosong nangiti. Sumama ka sa akin at malalaman mo. Tumakbo si Miguel palayo kay Isabela, pilit na iniiwasan ang kanyang mga mata. Narinig niya ang mga boses at tawa sa paligid, ngunit wala siyang makitang tao. Sa takot, tumakas si Miguel at nakasakay sa huling bus pa uwi. Agad siyang tumawag sa pulisya, ngunit kakaunti lamang ang tulong na nakuha niya. Pagod at balisa, inisip ni Miguel ang nangyari at nagtanong kung paano nalaman ni Isabela ang mga bagay tungkol sa kanya at ano ang tunay niyang layunin. Habang iniisip ni Miguel ang mga nangyari, unti-unti niyang napagtanto na kailangan niyang harapin ang kanyang mga takot at tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang pangyayari. Sa kanyang apartment, nakaupo si Miguel sa kanyang kama, hawak ang cellphone. Tumititig siya sa screen, nag-iisip kung dapat bang sabihin kay Alisa ang mga nangyari. Pero sa huli, nagdesisyon siyang huwag na lang.
Ayaw niyang mag-alala pa ito lalo na't wala naman itong magagawa para makatulong. Ang hirap, bulong niya sa sarili habang iniisip ang mga kakaibang pangyayari. Ramdam niya ang matinding pagod at pagkalito. Parang may mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan na hindi niya kayang sagutin. Ano ba talaga ang nangyayari sa buhay ko? Tinitingnan niya ang mga litrato ng kanyang pamilya na nakasabit sa dingding. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi niya sa sarili. Bakit parang may koneksyon ang lahat ng ito sa akin? Nagpasya siyang harapin ang kanyang mga takot at tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang pangyayaring ito. Sinimulan niyang mag-research online tungkol sa mga paranormal na aktibidad sa Antipolo. Nakakita siya ng ilang mga forum na nag-uusap tungkol sa mga katulad na karanasan. Grabe, hindi lang pala ako ang nakakaranas ng ganito. Bulong niya habang binabasa ang mga post. Unti-unti niyang natutuklasan ang mga lihim ng kanyang nakaraan at ang koneksyon nito sa mga misteryosong pangyayari sa Antipolo. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paghahanap, mas lalo siyang nalilito. Ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng mga kakaibang pangyayari? Mga kaibigan, natutunan ni Miguel na may mga lihim na mas mabuting hindi na ungkatin. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat at laging magmasid sa paligid. Baka may Isabela rin sa tabi mo.